Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng anak mong si Jesus at sa banal na Espiritu na gagabay sa amin. Panginoon, maraming salamat sa mga pagkakataon na ito. Patuloy mo kami, Panginoon, nagabayan sa gabing ito sa aming pananalangin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na ibabahagi ko, Panginoon, ay salita mo. Panginoon, ikaw ang nakaupo dito, Panginoon. Tuturuan mo ako, boses mo'y maririnig, Panginoon. Yung presensya mo'y mararamdaman, Panginoon, hindi ako. Kung ano man yung kalooban mo sa bawat isa sa akin, Panginoon, tanging kalooban mo lang ang mangyayari, Panginoon, hindi yung kalooban natin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito na maibahagi, Panginoon, yung mga karanasan namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon. Kasama ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na buksan mo ang isip at puso, Panginoon, ng bawat isa na narito, Panginoon, sa prayer meeting na ito, Panginoon, na ang mga salita, Panginoon, ang mga salita mo na ibabahagi ito, Panginoon, ay aming pagbulay-bulayin. Dahil ito, Panginoon, ay proven, Panginoon, malakas na sandata namin, Panginoon, sa araw-araw na ginagawa mo, sa araw-araw, Panginoon, na buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon, patuloy na pagpapala, Panginoon. Kung sino man, Panginoon, yung may nararamdaman na hindi maganda, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, hawakan mo na siya in Jesus' name. Ganoon din yung mga internet connection, Panginoon. Patuloy na padaluin mo ito ng maganda in Jesus' name, in Jesus' name. At kung ano man ang pinaplano ng kaaway sa gabing ito, Panginoon, tinatalian na namin yan, Panginoon. Winawasak namin yan sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyong papurit pa sa salamat pagdakila sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nandito na naman po ako. Ako po si Sister Dalen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, buksan po natin sa Matthew 10:38-39. Matthew 10:38-39. Ayan po. Ito po, lahat po tayo dito dumaranas po nito. Isa lang po to, Isa lang po. 38 o 39. Pasok ko na rin po yung 39. Sabi po dito, salita ng Panginoon, ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Hallelujah. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Purihin po ang kanyang salita. Ito po, no, yung sa 38 po, no, araw-araw po nating nararanasan yan. Araw-araw po nating kailangan maranasan na pasanin yung krus ng ating Panginoon, yung mga pagsubok po natin sa na dinadala sa buhay po natin. Hindi po natin pwedeng ikailayan na lagi tayong maginhawa, lagi tayong blessed. Hindi po. Kailangan po nating pasanin yung krus ng ating Panginoon at sumunod sa Kanya para maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Kasi, di ba sabi nga po, may sa Bible din eh. Kasi hindi po ako, tinatandaan ko lang pag pumapasok sa puso ko na ang mananatiling tapat, ang mananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ako po, sa buhay ko po, no, hindi ko kailangan yung mga material na bagay na makakapagpasaya sa akin. Yan lang po yung na-realize ko ngayon, no. At sa araw-araw po na may gabay po ako na nagbabasa po talaga ako ng Bible. Tuwing umaga po yan, pag mulat ko, bago ako magtrabaho, pipilitin ko talagang magbasa ng Bible. Meron po kasi akong binubuksan na Bible. Above po siya, above naman yung ano niya, yung version niya. Pero talagang pumapasok po sa
sa isip ko tsaka sa puso ko. Tapos sinasapamuhay ko na yun sa buong maghapon na yun. Pero hindi mo nga masasabi na pag nagbasa ka ng Bible ay mabibless ka. Maaari pa ding may dumating na pagsubok, maaari pa rin may dumating na kasakitan, ganyan. Sasakit yung puso mo, sasakit yung damdamin mo. Nangyayari po sa akin yan araw-araw, araw-araw. Pero alam niyo po, pagka nag-pray na ako, talagang nakipag-usap ako sa Panginoon. One-on-one po, one-on-one. Lord, hawakan mo yung puso ko, i-guard mo to, na hindi na ako magagalit, hindi ako magtatampo, hindi ako, yung magmumurmur ba? Hindi na ganon. Ngayon, Lord, pinatibay mo na ako eh, sabi ko. Sa nagdaang panahon, Panginoon, ang dami mo ng miracle na ginawa sa akin. Susuko pa ba ako ngayon? Kaya, ito po yung nabasa ko. Ito po yung devotion ko kaninang umaga. Sabi ko, ang galing mo naman, Lord. Ang galing mo magbigay ng ano, sabi ko, speaker pa naman ako. At hindi ko, at nakalimutan ko na po talaga na mag-i-speak ako. Hindi ko po, tumawag lang si Mama Taskapon. Oh, speaker ka bukas. Ay, hala, bukas na, sabi ko. Kaya sabi ko, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sa kabila po ng mga dinaanan ko talagang pagsubok, talagang nagmumurmur na ako. Tinatanong ko na si Lord, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit nila ako ginaganito? Ang ano po sa akin, yung pang-uusig, yan eh. Diyan ako mahina. Noon. Noon. Pero nung makilala ko po ang Panginoon, pinatibay niya ako. Kaya salamat po sa Panginoon kasi talagang binago niya ako. Minsan nga po nakipag-usap ako sa mga katulong dito. Katulad kanina, nakikipagkwentuhan ako. Sabi ko, dumaan kasi yung dating pulis na huhuli sa akin dapat. Sabi ko, bakit ganun na siya? Sabi ko, parang kawawa na siya. Ngayon, nalaman ko na natanggal siya sa pagkapulis kasi kung may anomalya siyang ginawa. Sabi ko yan yung nang-raid sa loob ng bahay namin noon, sabi ko. Sabi nung naglalaba tsaka nagpa-plancha. Anong nangyari, te? Sabi niya, wala ka ko siyang nahuli. Ang sabi ko sa kanya, kasi may nagsabi raw sa kanya na si Dalen may tanim na 3 puno ng marijuana sa likod. Ay, sorry po, sorry po. Binabahagi ko lang po sa inyo kung ano ako noon. Sabi daw, may 3 puno ng marijuana na tanim sa likod daw ng bahay namin. Although totoo po yun. Yun po ako noon, nung hindi ko pa po kilala ang Panginoon. Tapos, may pumunta naman po sa akin yung tatay-tatayan ko noon na sabi niya, papasukin yung bahay niyo. Sabi niya, raiding ka dito kasi nalaman nilang may tanim kang marijuana sa likod ng bahay mo. Sabi ko naman, di pasukin nila ako, sabi ko. Pero sabi ko, kunin nyo na, hinukay namin yun, dinilagay namin sa sako. Alam niyo po, dinala dun sa isla ng Kinabuksan, dun itinapon. Ngayon, nung dumating po yung mga pulis, sabi nung mga pulis, na may nakapagsabi po sa amin, may tanim daw kayong marijuana sa likod bahay. Sabi ko, may warrant po ba kayong meron? Sige, halugugin niyo po yung bahay namin. Ganun po ako tapang noon. Halugugin niyo, sabi ko, kung may makukuha kayo. Sabi. Pero alam niyo po, talagang ang Diyos pag may plano sa buhay mo, pagtatawagin ka niya talaga. Naligtas po ako noon. Wala silang nakuha. Wala silang nakuha sa akin. Tapos yan nga po, unti-unti nga po na 2010, July 4, 2010 po nang makilala ko ang Panginoon. Unti-unti iyan na yung binabasa sa Bible. Ang pastor ko pa po noon, si Pastor Say, yung asawa ni Ma'am Nenet. Naliligo kami doon sa dagat noon, doon po sa unang church ng JCM. Naliligo kami sa dagat na mag-inom. Pagdadaan ako, pag nagsasalita yun, akala ko pinariringgan niya ako. Akala ko pinariringgan niya ako na yun nga yung pagbabago. Pag tinawag ka na ng Panginoon, saan ka pupunta kung hindi ka magsisisi ng kasalanan. Naiinis talaga ako, sabi ko. Pero alam niyo po, in the short story po, hindi ko inaasahan na dadalhin ako ng Panginoon doon para tawagin niya. Hindi ko inaasahan. Kaya
Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi niligtas pa rin niya ako, inahon niya ako, inahon niya ako sa kadiliman, inahon niya ako sa mga kasalanan, at lahat ng kasalanan ko, alam ko, yung mga matitinding kasalanan ko, alam ko, pinatawad na ako ng Panginoon. At alam ko, yung mga sumpa ng pamilya namin, sumpa sa pamilya namin, ay pinutol na ng Panginoon. Nagtitiwala po ako doon. Kaya salamat po rin po ang Panginoon. Sige po, open po natin sa First Thessalonians 3:3. Pero itong po niya to eh. First Thessalonians 3. Sabi po dito, di ba? Upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pang-uusig. Alam ninyo, ang mga pang-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ayan po yung mga nararanasan po natin, kalooban pala yan ng Panginoon. Kasi diyan nga po niya tinitesting. Diyan nga po niya tinitesting kung gaano tayo nananampalataya sa Kanya, tumatawag sa Kanya. Ito pong salita na to na upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pang-uusig. Alam ninyong ang mga pang-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Di po ba ang ang ama po natin pinahintulutan niya nga na na ipako na mamatay ang kanyang anak para maging malaman ng lahat na siya ang Diyos, ang Panginoong Hesus natin. Galoon din po tayo. Pinapahintulutan din po ng Panginoon na na yung mga pang-uusig sa ating buhay. Kaya lang kailangan talaga magpa-guard. Magpa-guard po yung mga puso natin. Ipa-guard natin sa Panginoon. Magpayakap tayo. Magpaayos tayo sa Kanya. Sa karanasan ko po, yan po ang naranasan ko. Minsan, talagang, Lord, nasasaktan na naman ako eh. Lord, ipuin mo yung puso ko, i-guard mo to. Sabi ko na hindi magalit, hindi lumaban, hindi. Kasi noon talaga lumalaban ako pag inuusig po talaga ako lang. Pag nagpanting yung tenga ko, talagang gulo na. Kaya patuloy ako nagpapasalamat po talaga sa Panginoon dahil talagang binago niya po talaga yung buhay ko. Binago niya yung kaisipan ko talaga. Tapos, alam niyo pa, pag nakikita ko yung mga tao sa panahon natin ngayon, nakita ko, sabi ko, Lord, nakakaawa sila. Naaawa ako sa kanila kasi hindi kanila kilala. Ginagawa nila yung gusto nila, ginagawa nila kung ano lang yung hilig po ng laman. Sabi ko, parang nakakaawa sila kasi hindi kanila kilala. Kaya minsan po parang ang panalangin ko po ulit sa Panginoon, ibalik mo ako Lord. Ibalik mo ako ulit sa presensya mo. Gamitin mo ulit ako. Sabi ko, ikaw ikaw ang gagawa ng way para gamitin mo ulit ako Lord. Hindi yung kalooban ko ang mangyayari na ipipilit ko na gamitin ulit ako ng Panginoon. Hindi. Kasi nung mga nakaraan po na nagamit ako ng Panginoon, talagang lagi akong excited, lagi akong mainit na ma-share ang salita ng Panginoon. Kahit minsan, sira ulo to, sinasabihan na lang ako sira ulo. Pero ano pa rin po ako, hindi po ako natitinag sa ganun dahil alam ko po nakasama ko ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, buksan naman po natin sa John 14:27. Tatlong ano na lang po, tatlong verse na lang, magtatapos na tayo. Ay, John po, John. Ayan po ang sabi ng Panginoon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Di po ba? Sa mga pagsubok po natin kahit na matitindi yung mga pagsubok, yung kapayapaan pa rin po, kagalakan nandun pa rin po. Nandun pa rin po, binibigay niya pa rin po sa atin. Kasi yun ang galing sa Panginoon eh. Na kahit na nag-i-struggle ka na, wala kang pambayad ng bahay, wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng tubig, wala kang pambaon ng mga anak mo,
ito pa rin po yung binibigay ng Panginoon sa atin, kapayapaan pa rin po. Yung sabi nga niya po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Hallelujah. Di po ba? Yan po tayo eh. Yan po tayo. Tayong mga anak ng Diyos, yan po tayo sa panahon ngayon. Sa panahon po natin ngayon na napakaraming pagsubok, maraming pang-usig na ginagawa sa atin. Ayan po tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. Lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Lagi po natin pagkatiwalaan yung kanyang salita, yung kanyang mga pangako po. Hallelujah. Gawin, sige po, dito po sa 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. First Peter 5. Peter 5. Ito pa po, sabi po dito, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. O di po ba? Yung mga pangako po ng Panginoon yan na pagkatapos nating magtiis ng maikling panahon, di ba? Nandoon na po yung mga pagpapala, yung mga kaganapan, yung katatagan na hinihingi ko lagi sa Panginoon, yung lakas ng loob, yan po. Lahat po yan na ibibigay ng Panginoon sa atin, lahat. Kung tayo po ay nagtitiwala at nananampalataya. Last na po, na sa Psalms 34 po. Sa Psalms 34, 17, 18. Last na po yan. Hallelujah. Ito na po. Sabi po dito, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Purihin po ang kanyang pagkasalita. Maraming salamat po. Sana nga po ito pong mga binahagi ko hindi ko naman po sinasabing gayahin niyo ko na maging kalakasan po natin to, maging kalakasan natin. Maging yung katatagan po, katatagan, pagtitiis, pagtsatsaga po na binigay sa atin ng Panginoon ay mangyari po sa mga buhay natin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin bago po tayo mag-communion. Hallelujah, hallelujah. Diyos Ama kong kapangyarihan, at sa pangalan ng anak mong si Jesus, sa banal na Espiritu na gumagabay sa salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ginamit mo uli ako, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita, Panginoon. Para, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nanghihina, sa mga kapatid namin, Panginoon, na dumaraan sa bawat pagsubok, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpapatatag sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Tunay, Panginoon, na sa kabila ng aming mga mga pagsubok na dinadaanan, sinasamahan mo kami, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, kami ay mga ginto, Panginoon, na dinadarang mo sa apoy para maging tunay, Panginoon, sa iyong paningin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen.